nandito tayo, nagpapasyal-pasyal tayo. Pinuntahan na namin yung dapat namin puntahan, kaya lang, mamaya ako nakukwento sa inyo lahat. So, ayan, dito muna tayo. Bago tayo umuwi, maglakwatsa muna tayo sa North para naman design pamasahe natin, di ba? Walking tayo, explore. Nako. So, ayan, walking pa tayo. Dao. Nakapagtinda kahapon at ngayon. Ayan, kasi nagkaroon tayo ng emergency ngayon. Hindi ko na rin natapos yung vlog ko kahapon, kaya itutuloy ko na lang siya ngayon. And yun nga, dahil nga hindi tayo nakapagtinda. Ayan, pero nagpalengke ako kanina dahil nga akala ko makakapagtinda ako ngayong araw na to. Pero sad to say, hindi ako nakapagtinda. Paulit-ulit na hindi nakapagtinda. So, ayan. Yun nga, dahil nagpunta kami ng ospital. Nagpa-check up si Christian, yung aking pamangkin. Kasi umuwi siya kaninang umaga. Nagsusuka na siya and nangihina siya. So, sabi ko, ano bang nakain mo? Ang sabi niya, nakakain daw siya ng quick dun malapit sa pinagtatrabahuan niya dahil nagugutom na siya ng madaling araw. So, nangyari, ayan, pag uwi niya dito, suka siya ng suka at hindi siya makakain dahil pagka kumakain siya, inilalabas niya din. So, nagpunta kami kanina after ko magpalengke, nagpunta na agad kami ng hospital. So, ang sabi ng doktor sa kanya, baka daw na food poison. So, kailangan niyang ma-admit sa ospital. Ito nga ang siste, ayaw niyang magpa-admit. Ayan, binigyan siya ng mga reseta. Kung anong mga papainom sa kanyang mga gamot sa ospital. Ayaw naman niyang magpa-admit, guys. So, ano naman ang gagawin natin? Hindi naman natin mapipilit ng tao kung ayaw niya. Kasi nag-aalala siya sa mga gastusin sa ospital. Alam niya naman kasi kapag nasa ospital ka, magastos. So, sagot naman ng health card niya, ayaw niya talaga. Hindi natin mapipilit. Ang inaalala ko lang, nag-aalala lang ako kasi nga, nandito siya sa bahay, wala siyang iniinom na gamot. So, ewan ko kung sabi niya, titignan niya daw muna yung sitwasyon niya, kung makakain siya at di na siya magsusuka. So, ngayon naman, kumain na siya ng lugaw kasi soft diet lang muna siya at saka bawal ang mga mamantikang pagkain. So, naglugaw muna siya, pinakain ko. Kumain naman siya, ewan ko kung okay na yung stomach niya, hindi na siya irritated. So, sana maging okay siya. Hindi na siya sana ma-admit. Pero, bahala na. Pero kung halimbawa kailangan niya ma-admit, wala tayong magagawa. Dadali natin ulit siya sa hospital. Inipay ko lang siya kanina kasi nga nanlalata na siya. So, ako na lang yung nag-drive ng e-bike papunta dun sa ospital.
So, yun nga, sana maging okay na siya, hindi na kailangan talagang i-admit, and pag-pray natin na maging okay na siya. So, yun lang yung ating ganap. Yun lang yung ating ganap for today's video. Ayan. Kanina, nung nasa palengke kami, bumili na lang ako ng lutong ulam. Kasi wala na akong time magluto. Dahil nga, buti na lang kamo, bumili na lang ako ng lutong ulam. Kasi, pagdating ko dito, naligo lang ako. Tapos nagbihis na ako, umalis na kami. Dinala ko na siya sa hospital kasi nga, nangihina na siya. Pero, nung habang hinihintay namin yung doktor, yun, okay naman na, maayos naman siya unti-unti. Pero sana maging okay talaga siya para kahit di na siya makonfine. Kasi ang problema ko, paano ko hatiin yung katawan ko. Magbabantay ako sa kanya sa ospital, and magbabantay. Walang magbabantay, walang kasama si Rick dito sa bahay. So, ang plan B ko is, yung girlfriend niya yung magbabantay sa ospital at ako yung nandito. Ngayon punta na lang ako doon sa umaga, magdadala na lang ako ng kung anong nila doon, anong update nila doon. Dadalaw-dalawin ko na lang. Ang plan C naman papupuntahin ko muna si Dong sa kapatid niya para mabantayan ko kung hindi available yung girlfriend ni Christian. So, ganun. Hindi ko alam kung paano katiin katawan ko. Medyo groggy pa rin ako kasi nga inaantok pa ako. Dahil ilang araw kaming medyo puyat. Maagang gumigising. Tapos, basta marami kaming ganap itong mga nakarang araw. So, hindi pa nakakabawi ng ng tulog. Ayan, hindi pa nakakabawi ng tulog. So, medyo, yung ating Pero okay naman, nakakapag-drive naman. Okay naman, nakakapag-drive naman, and yan, masama ang panahon din. Umuulan din sa labas, guys. Kaya, nabasa yung e-bike natin. Pero maganda yung pinag-parkingan ko kanina kasi malaki. Hindi siya yung crowded na parking. Ang pag-park naman doon, lang naman, sandalian lang. Hindi ka pwedeng mag-overnight parking. Yung mga check-up lang yan. So, yun ang ating mga ganap for today's video. Ayan. Medyo iglip muna tayo hanggat hindi pa siya nakakapag-desisyon. Pag nakapag-desisyon siya, ayan, dali natin. Kung hindi, wala tayong magagawa. Gusto niya yan, katawan niya yan, buhay niya yan. So, ayan. See you later, guys. Ayusin ko lang yung mga pinamili ko kanina sa palengke kasi hindi ko pa naayos kasi nga sabi ko pagdating ko lang. Sabi ko nga sa inyo, pagdating ko, talagang iniwan ko lang sila, tapos nandiyan pa yung mga fishball, kikiam ko, hindi ko pa nilagay ko na lang sa rep. Kasi, yung fries, hindi pa naata-atada kasi nga, si Christian kasi ang gumagawa, dahil ako, hindi pantay-pantay yung mga, yung mga nilalagay ko sa plastic. So, ayan, bumili tayo ng, lalagyan na ng fries. Marami pa pala ako nito, 10 buo pa, hindi pa nababawasan, bumili na ako, para in case yan. Tapos, bumili rin tayo ng hot oil, keratin hot oil. Mura lang to, 120, ang dami na. Argan plus argan oil, ayan o. Argan oil. Kasi, pag nagko-color ka ng hair, kailangan meron kang treatment na nilalagay sa hair mo para hindi siya nagda-dry. So, meron pa rin tayo rito binili na hair color cream. Ayan, yung EPSA. Ayan, EPSA pala. Ayan. Siya? Chestnut brown. Ayan. At saka, meron siya, may kasama siya, libre siya dito sa hair color ng 9%. Kasi kaya siya 9%. Para sa mga white hair natin, para makulayin yung white hair, magtagal siya. Kasi kapag ka 6%, hindi siya pang white hair. Ang 9% talaga yung pang white hair. So, ayan yung mga nabili natin. Alam mo to, wala pang 200. Nung tatlong to, wala pang 200 nung nabili ko dun sa mga pang hair color. Kasi marami doon bumibili, ang mga bumibili doon yung mga may-ari ng mga salon.
Doon sila kasi medyo mura. Ito, mura lang to. Wala pa tong wala pa tong 100. Siguro nasa 80 pesos lang to. Tapos ito, 120. 200 total pala. Para mga na to, 75. Yan, 75 lang to. And then, 120. So, kasi may sukli pa ako sa 200 ko na 5 pesos. So, ganun yung pricing niya. Eh, kung magpapaparlor ka, magkano dito sa parlor? Ang nagtanong ako sa length ng hair ko, ha? Nasa 1,000 plus. Eh, kung bibili ko 75 pesos lang, eh, marunong naman akong magkulay. Di ba? So, ba't pa ako mag-aaksaya ng Hindi ako na lang magkulay sa sarili ko. Tapos, tingnan na natin to kung mabango siya. Kasi, yung isang binili ko na hot oil, mabango siya. Pero ito kasi may argan oil, ibig sabihin. Pag ito yung ginamit mo, maano siya, mabango, tsaka malambot sa buhok. Amoyin natin. Bango niya, guys. Puno siya, oh. Ito yung nabawas. Puno, bango. Diba? Laking save natin. Kaysa magpapa-hot oil ka, magkano hot oil and hair color, abutin ka ng mga 2,000, 3,000 plus. Eh, ito, wala pang 200. Do it yourself nga lang. Pero marunong naman ako. Hindi, carry bell ko na yun. Ayan. So, ayan, ayusin lang natin to and then, iglip muna tayo. Sandali. Para meron tayong energy in case na magbago isip ni Christian. Eh, kung hindi naman, dasal-dasal na lang. Ayan, magdasal na lang tayo na sana maging okay talaga siya para kasi nag-aalala rin siya sa gastos. Alam niyo naman, ang mahal mag-hospital ngayon, guys. Kahit na sabihin natin may health card ka, oh my gosh, ang mahal. So, yan. So, ayusin ko lang to. Ayan. And, baka hindi ko na rin kayo pala mabalikan maya-maya. Ayan. Invite ko na rin kayo, guys, to subscribe to our YouTube channel and hit the bell notification para lagi kayong updated once na meron akong bagong upload. Ayan. Thank you for watching, guys. And keep safe dahil umuulan na naman. Lagi kayong magdala ng payong para protection sa ating mga sarili dahil health is wealth at bawal magkasakit dahil mahal. So, see you on my next vlog. Bye!